Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Yan. Araw po ngayon ng Biyernes. Yan guys. Sa spiritual na aspeto, isa ito sa mahalagang araw ng mga may paniniwala sa mga spiritual aspect. Ganun. Shout out po pala sa inyong lahat. Mga kaibigan ko, at sa mga supporters ko lahat na po. Pati sa mga sa mga walang sawang sumubaybay sa video ko at nag-aabang. Yan, salamat po mga kapatid. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumasatin pong lahat. Ayan, inuulit ko po sa hindi pa po nakapollow sa akin. Lahat na madaanan ng video ito, i-follow nyo po ako. Ang sa ganun ay lagi po kayong updated sa mga ituturo ko po. Ayan mga kapatid, sa araw na ito, special ang tatalakayan natin ngayon. Ituturo ko po sa inyo ang makapangyarihang salita na bihira lang ginagamit ng mga nasa spiritual na mga kapatid natin, like Antingero, Divine Healer, marami pa. Balik tayo. Ayan po mga kapatid, inulit ko po, ang araw nito ay napaka-special po sa mga taong may paniniwala po sa spiritual na pamumuhay or sa mundo ng spiritual, ganun. Ayan mga kapatid ko, ang ituturo ko po ngayon ay ang napakapangyarihang salita. Bago tayo magpatuloy ay kung hindi ka pa po nakasubscribe or nakafollow sa akin, i-follow nyo po ako. Nang sa ganun ay lagi po kayong updated sa mga ituturo ko. God bless po sa ating lahat. Ayan mga kapatid, bakit ko ba sabing makapangyarihan ng salita na ito? Ito ipasa ko muna, tapos i-explain ko po sa inyo. Ayan, ipasa ko muna kapatid. So, ayun na nga, nakita nyo na nga, Marcos, mula Biblia po ang inuulit ko po, ang lagi kong ituturo po sa inyo ay Biblia po. Ang tabak ng banal na espiritu. Yan ang kanyang tabak Ayan mga kapatid, sa Marcos 7:34-36. Yun, nabasa nyo na nga. Hindi ko sana ituturo yan. Kasi napakamalalim na salita yan. Makapangyarihang salita. Kung titingnan nyo dyan, kabilin-bilinan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nung pinagaling niya po, ang may kapansanan, pipi, at bingi rin. Yun, nung binanggit niya yan, ang ifatang yan, automatic nakarinig at nakapagsalita na. Meaning nun makapangyarihang salitang yan. Tapos kabilin-bilinan niya dyan sa mga tao, or hindi lang, ang bili niya hindi lang sa taong pinagaling niya, pati rin sa lahat ng taong nandun sa mga oras na yun. Kabilin-bilinan niya na huwag ikalat o huwag ibalita sa iba ang kaganapan doon. Kasi iniingatan ng Panginoong Hesus, na hindi malalaman ng iba ang ifata na iyan. Kaya ganun na lang po ang bilin niya sa lahat ng mga tao niya. Nabasa nyo naman dyan, di ba? Na huwag talagang ibalita. Bakit ko ba, kahit naman ako, so hindi ko sana ituro yan. Pero lagi nga akong inuusig ng konsensya ko. Sabi kasi na mahal na Panginoong Hesus nung inutusan ako, na huwag ko raw bakuin ang nakatakda. Nakatakda na ang lahat. Kaya huwag ko raw bakuin. Ipainom ko na ang dala kong tubig. So balik tayo mga kapatid. Inuulit ko po, sabi ng mahal na Panginoong Hesus sa akin,
Kaya lagi kong inuusig ako ng aking konsensya. May mga makapangyarihang salita talaga sa Biblia na hindi masumpungan po ng mga matatalino at marurunong. Inihayag lang po yun sa mga bata na walang muwang. Ganun. Kasi ang bata ay inihimbing ng mahal ng Panginoong Hesus na ang bata, magpakabata ka sa spiritual aspeto. Kung ano ang ugali ng bata, ganun. Ganun ang adapin mong ugali. Nang automatic, i-consider ka na mataas sa langit. Or i-consider ka na automatic, isa ka sa nagmamay-ari ng kaharian ng mahal ng Panginoong Hesus. Inulit ko, ang mga disipulo ng mahal na Panginoong Hesus, inihayag niya sa buong Jerusalem, through Israel, na dumating na ang anak ng Diyos. Ang salita na nagkatawang tao. Ihayag nyo, yun, magpagaling ng sakit, ganun, ililigtas ang sanlibutan. Pero bakit dyan sa ifatang yan? Bakit dyan sa bersikulong yan? Ayaw niyang ipabalita. Kasi yan ang iniingatan niya, ang ifatang yan. Kasi ang lahat ay may panahon. Ito na ang panahon na yun. Ihayag ko na ang ifatang yan. Kaya ang nakasumpong yan, sa tola mga nakasumpong yan mga kapatid, bira lang talaga ang gumamit yan. Kaya yan ginagamit ko sa true healing ko. Ang ifatang yan. Yan ang inuusal ko talaga sa tubig. So, kuha niyo po ako. Ayun na nga, nasabi ko na kung ano kahalaga ng ifatang yan. Inuulit ko po, panapanahon ng lahat. Bakit ko ba isishare yan sa inyo, ang ifatang yan? Kasi may parating na taggutom, tagsakit. Daming parating na sakuna sa sanlibutan. Ayan mga kapatid ko, kaya bago man yung dumating, automatic, may nakuha na tayo mga makapangyarihang salita na usalin mo lang yun. Halimbawa, sa pagising mo sa umaga, pagising mo talaga, magdasal ka muna ng Ama namin. Tapos isunod mo yan, ang ifatang yan 3 beses. Ifata, ifata, ifata. Meaning pagbuksan mo ako, o Diyos. Ng alin? Ng panalangin, ng proteksyon. Lahat ng kailangan mo sa ifatang yan, ibibigay ng Diyos. Yan mga kapatid. Proteksyon o kahit ano pa, magagawa mo sa ifatang yan. Miracle healing yan eh. Sa pagbanggit ng Panginoong Hesus yan, automatic nakasalita ang pipi. Automatic nakarinig ang bingi. Yan. Sa inyo, tanungin ko kayo. Bakit kaya hindi hinayag ng Panginoong Hesus yan? Na kabilin-bilin niya sa mga taongan doon, sa nakasaksi na huwag ibalita sa iba. Kasi sabi ko na nga, para sa akin lang, ipanapanahon ng lahat. Na naging sugo ako, sabi ng mahal na Panginoong Hesus, sinulit ko po. Hindi ko pwedeng bakuin ang nakatagdang mangyari. Ang dala kong tubig, ipainom ko na. O meaning, ang dala kong salita, ihayag ko na. Doon ang kahulugan yan mga kapatid ko. So, yun na nga. Paniwalaan mo lang. Laging magdasal. Nang mapagana nyo po ang ifatang yan. Nang pakinggan po kayo ni Ama. Ang ifatang yan, kahit 3 beses mo lang yan usalin. Kahit wala na ang kadugtong sa tubig. Automatic yan. I-consider kasi ng Diyos. Iba kasi ang pag-iisip ng tao sa pag-iisip ni Ama. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag binanggit mo yan sa tubig, na may puso, talagang sabi nga naman ni Ama, kung may paniniwala po kayo na parang buto ng mustasa, liit nun, automatic kahit yung bundok kay utusan mong tatalon sa dagat, tatalon yun. Kaya mga kapatid ko, ikip nyo po talaga yan. Kapatid, bakit hindi inihayag yan? Inihayag lang po yan sa mga bata. Hindi niya hinahayag sa mga matatalit marunong.
ulit-ulit ko itong ipasa ko. So nakita nyo na nga na sa mga bata lang inihayag. Kasi ang alam nyo naman ang ugali ng bata, kahit paluin mo, hindi talaga magtatanim ng galit sa taong nagpalo sa kanya. Makarinig man ng salitang masakit, hindi rin nagtatanim ng galit. Mayat mayat, bubuti na yung batang yun. Tatawa na naman uli sa'yo, ihag ka na naman. Yun yun eh. Yun ang gustong mangyari ng Panginoong Hesus. Hindi tayo pwedeng masaktan o magtanim ng galit sa iba, ganun. O, alam naman ng bata, pagpaluin, hindi talaga tawag yan, maghihiganti. Eh, yun ang gustong mangyari ng Panginoong Hesus. Kaya yan, hindi nila masumpungan yan, ang ifatang yan, sa mga taong marurunong matatalino. Inihayag lang po yan sa mga katulad niyo. Katulad din sa akin. Ganoon po. Yan. So alam nyo na. Niulit ko po, pag ikaw ay magpakabata sa spiritual, na gaya ng sa bata, automatic po, isa ka sa i-consider na mataas sa langit. Sabi nga naman ng mga apostol ng Panginoong Hesus, sino bang mataas sa langit? Panginoon or magtuturo. Sabi naman ng Panginoong Hesus, kung hindi kayo magpakabata, hindi kayo i-consider na mataas sa langit. Ganon. Tingnan niyo ang ugali ng bata. Yun ang adapin natin, mga kapatid ko. God bless po. Naway ay may naituro na naman po akong magandang balita sa inyo. Yan, gamitin niyo po yan. Maraming magagawa yan. Kahit sa mga antingero, gamitin niyo ang pangbukas na yan. Ifata. Inulit ko po, hindi niyayag yan sa mga matatalino at marunong. So once again po, i-follow niyo po ako nang lagi po kayong updated o subscribe niyo ako. Salamat.